Hello po, coaches. Magandang gabi po. Kumusta po kayo? Welcome to my channel. Sa video po na to, ipapakita po natin kung paano po ba gamitin ang TPC mobile app. So, kapag hindi ka pa nakapag-install, punta ka lang sa Play Store. Hanapin nyo lang po ang logo na ito. So, nakapag-install na po ako. So, i-open na lang natin. So, gagawin po natin, magla-login po tayo. Name, email, at saka TPC account. So, dahil po nakapag-login na po ako at matagal ko na po kasing ginagamit ang app. So, gagawin ko na lang po is i-open ko na lang po yung account ko dito. So, ito po yung i-click ko, import data from Google Drive. Get backup data from Google Drive. So, dito po sa app po na TPC app is kailangan po ng email or ng Google account para po makapag-backup po kayo or makapag-import po ng data if ever po may emergency. Halimbawa po nasira yung cellphone nyo. So, pwede nyo lang pong i-open sa ibang cellphone na may Google or Android phone po. So, dito po, ito po yung pinaka-latest, itong nasa taas, 11 hours ago. So, advice ko rin po na mag-backup po kayo every night. Okay, so, import nyo lang. So, ito po yung dashboard ko. Okay, dahil isa po akong MS, so yan po yung itsura po. So, makikita po sa app, ito po, sales, customers, products, payment methods, SIMs. So, sa ngayon po hindi pa po ako nakapag-encode ngayong araw na to. So, ipapakita ko po muna ang sa customers. So, ito po yung list of customers ko. Okay? So, dito po, halo-halo na po. May retailer, pwede rin may consumer, yung bumibili ng e-load, meron din pong dealers. So, ayan po yung mga list natin sa mga customers natin. Okay? Sa products, ito po yung products. Merong activation, merong 499 kit, may 999 activation, meron din pong 999 kit, dealer kit, e-load, GSAT 300, keypad cellphone, LC, retailer kit. So, pwede din po tayong mag-add dyan. Okay, explain ko po later. So, ang payment methods, ito po yung mga payment methods ko. Okay po. So, pwede ka ring mag-add po dyan. Itong plus sign. Depende po sa inyo kasi yan kung ano po yung mga available na MOP ninyo. So, ang SIM, ganun din po, listahan din po yan ng mga customers nyo na may corresponding number nila. So, kung napapansin nyo po, may dalawang pangalan yung iba kasi po, yung isang number nila, retailer sila, at saka yung isa is nag-upgrade sila. So, hindi po ako nag-delete kasi po, may tendency po na masira po yung data. So, hindi ko na lang po siya muna ginalaw. So, hinayaan ko na lang po muna. So, anyway, tawag dito, pag ito total na yan ni app, kahit na marami siyang numbers, ang mare-record po niya is kahit ilang numbers, basta isang name,
counted pa rin po yan sa name niya. Okay po, kahit gaano karami yung numbers. Okay po. So, katulad po nito, April Izquierdo. So, meron po siyang dalawang dealers. So, kapag pupunta ka sa sales or titingnan mo yung sales mo, so, yung name niya, bali, isahang total ang lalabas. Okay po. So, ngayon po, halimbawa po, meron po akong benta, okay? So, sandali. Okay, may i-edit lang po ako saglit. So, for today's sales, okay, so nakikita nyo po, 0 pa kasi hindi pa po ako nakapag-encode. Okay, so try ko pong mag-encode po ha, or mag-record ng sales ko. Kaya na po tayo ng isa. So, halimbawa, may i-encode ako or i-record. Saglit. Ito. So, ngayon, ang gagawin po is, i-click mo po yung sales kung gusto mong mag-add or mag-lista, okay? Itong plus. Okay po, itong plus, i-click mo yan. Anong product? Okay, so, product po is LC. So, mobile number ni customer. Dito po, pwede mong i-type yung pangalan niya at number niya. So, dahil na-encode ko na po si customer ko, okay. So, yan po. So, nagpa-load po sa akin si Christine ng 700. So, nakikita nyo, retailer siya. So, automatic po, i-compute yan ni app. Okay po. So, as MS, meron pong 2%. Automatic po yan, i-compute. So, yung payment ni Christine po sa akin is via GCash. So, marami po akong GCash, kaya ginawan ko na lang po ng number, GCash number 1. Dito po siya naghulog. Ang reference number, by the way po, is automatic po na i-generate po ni app. Pero depende po sa inyo. Kung magbe-base kayo dun sa resibo ni client, pwede rin. Sa akin, resibo po ni client yung kinukunan ko ng reference number para madali po siyang i-trace. So, ganito po ako mag-encode ng aking sales. So, LC, name, amount, profit, payment method. May nagtanong po sa akin kung pwede ba daw pong hindi lagyan ng mode of payment. Well, ganito po kasi yan. Need po natin lagyan ng MOP or saan po siya nagpadala para alam nyo po kung saan nyo po i-claim or may i-claim po ba kayo. At saka mas mabilis po i-trace kung nagbayad na po ba talaga si customer nyo. Okay po. So, may tanong po dito, is the payment claimed? So, yun nga, kasi GCash app siya, so automatic papasok siya sa wallet. So, yes, claimed nyo na po yan. Okay, so, by the way din po, halimbawa kung hindi po kayo nakapag-encode ngayon, pwede nyo po itong i-edit. Halimbawa kung bukas pa kayo mag-encode, pwede po kayong mag-backward po dito. At saka i-click nyo lang po itong okay. So, yan, isi-save ko na po siya, tapos ko na pong ma-record. So, ito po. So, halimbawa naman po,
i-record ko yung sales ko sa aking dealer. Okay, so halimbawa, okay, ito si Christine. Si Christine din, si Kristen. So, ngayon, dealer ko ang i-encode ko. Okay, so, yun din. I-click mo po yung itong plus na sign. So, LC. Okay, LC po kasi load credit lang po. Okay. So, na-save ko na po yung customer ko. Yan, yan. So, yung pinaload sa akin ni Christine is 500. So, dealer si Christine. So, meron po siyang 1%. So, hati po tayo niyan. So, meron po akong 5 pesos. So, ang payment method po is sa GCash po siya nagpadala sa akin. So, magbe-base po ako sa reference number ni GCash. Naku, pasensya na po. Ang ingay po ng background ko. So, again, GCash po kasi siya. So, check po natin yan. Is the payment claimed? Yes. Okay. So ngayon, tingnan po natin ang dashboard. So, para hindi po kayo malito, tandaan nyo po, pwede nyo po yung i-drag, i-refresh. So, ayan na po yung sales. Okay, example po, ayan po muna yung na-encode ko. So, yung profit, lalabas din po yan, 19 pesos. So, halimbawa po, may tanong kayo, paano po ba mag-add ng customer coach? Paano po ba mag-add ng product? Paano po ba mag-add ng payment method? So, pwede po kayong pumunta dito sa profile. Pwede dito mag-add ng customers, product, at payment methods. Okay po. So, ganito po halimbawa. Okay, so i-click nyo po itong plus. Halimbawa po, i-add ko si Juan de la Cruz. So, pwedeng buong address ang i-input ninyo dyan. Okay. So, tago. So, sabihin po natin na isa siyang retailer. Okay. Dito, makikita nyo ang target ninyo. Okay. Dahil MS po ang account ko. So, ito pong tatlo ang kaya po nating i-record dito. Okay. So, sabihin natin retailer si Juan. So, by the way po, pwede pong mag-add po ng SIM dito. Okay? Meron po kasing iba, marami pong number. So, halimbawa po nag-upgrade po si DL Retailer. Pwedeng mag-add ka ng number niya. Huwag nyo na lang po muna i-delete yung retailer niya kasi po masisira po yung data ninyo. Baka po magkagulo-gulo. So, okay po. Yun po muna. Ito po muna yung gawin nyo. Keep nyo muna yung number. Huwag nyo pong i-delete yung retailer number niya. Kasi, yung past na records ninyo, yung mga na-encode nyo na, baka po magkagulo-gulo po yung data natin. Okay po? So, yan po. Sample po yan. So, gusto mo nang i-save, check mo po. So, ganun lang po mag-add ng customer. Paano naman po mag-add ng products coach? Okay. So, ganun din. I-click mo ang plus. So, sabihin po natin mag-a-add po ako ng, tingnan ko muna kung anong wala. So, wala pa akong GSAT 99. Okay. So, sabihin natin i-add ko ang GSAT 99. So, yan po yung pangalan ng product.
anong klaseng product. So, walang cable, so pwede na rin ang others. Okay po. Bakit hindi i-load? Kasi ang i-load po is yun pong load tingi-tingi po. Yun pong kung sa consumer po yan. Okay po. So, sa others na lang po. Ang cost, so usually 99 ang cost. Depende po sa inyo kung magkano po yung benta nyo or yung patong nyo. Sa akin, kasi 20, so 120 po ang benta ko. So, again, isi-save nyo, check. So, ganun lang po mag-add ng products, okay, mga coach? Okay, sa payment method, so, depende po yan sa inyo kung ilan po ang i-add nyo, okay po? So, halimbawa po, okay, i-delete ko po ang Palawan. Hindi po pwede mag-delete. So, oo nga, kasi may record na po yan. So, halimbawa po na, halimbawa, GCash, okay? So, ilan na ba yung GCash ko dito? So, meron akong 8 GCash. So, gawin natin may GCash ako, pang siyam. Okay, so, GCash number 9. So, sa name, depende po yan sa inyo. Pwede pong pangalan ninyo or depende po, kayo na po ang bahala ang magpangalan or mag-label. So, yung account number, pwedeng cell number na lang din. Okay. So, example lang naman to. So, gagawin ko na lang. So, ayan po. Claimable, you can only claim the payment over the counter. So, okay, dito po sa add payment method, pag ganito po, GCash, usually e-wallet, so hindi po siya nakiklaim over the counter, di ba po? So, pag nag-add payment method ka po, wag nyo na lang po itong i-check kasi nga po e-wallet siya, di ba? So, papasok siya agad sa app natin. So, intended for over the counter lang po ito. So, katulad po ng Palawan, RD, Cebuana regular padala, M. Luwilier regular padala, so LBC regular padala. So, yung mga instances po na ganun, pwede nyo pong i-check itong box. Okay po. Pag nag-add po kayo ng payment method. Okay, so, save ko po siya. Okay po. So, ganun lang po. Ang SIM naman, record din po kasi ito ng customers nyo. So, ayan po. Ayan po yung tsura niya. Okay, so, pwedeng hindi ka na dyan mag-add. Well, pwede rin naman mag-add po dito. Okay, pwede po. Pwede rin po. Pero usually kasi dito po ako nag-a-add sa customers. Okay po. So, ngayon, yan po. So, bawa po, mag-a-add po ako ulit ng customer via over the counter yung pinadala niya. Maghahanap lang po ako saglit ng dealer ko ha, saglit. Sandali. Kailangan ko po kasi nung over-the-counter na sample para makita nyo po kung ano po magiging itsura niya doon sa unclaimed.
Wala na po. Na-encode ko na po yung kagabi. Parang walang nag-over the counter ngayon. Okay po ito. Sige po. So, halimbawa po may dealer ka po na nagbayad po over the counter. So, okay. Again po, check po natin tong ad kasi po mag-encode ka. Ayan. So, LC. Hanapin mo yung LC or pwede mo rin i-type. So, yung dealer ko, si April. So, ito po yung sample. Kasi po dalawa po ang number ng dealer ko na si April. So, ito po yung pinaloadan niya. Yung amount, 400. Nagpadala po siya via Palawan. Usually, reference number, nilalagay ko po dito kapag Palawan is yung transaction number. Sa notes naman is yung pangalan po ng sender. So, yan po yung sales ko sa aking dealer. So, may tanong po dito, bago mo i-save, is the payment claimed? You can only change this when the selected payment method is claimable. So, Palawan po yung pinadalhan. So, hindi ko pa po siya nag-claim. Okay po. So, ang gagawin ko, isi-save ko po muna. So, ngayon, makikita nyo, X po siya. At itong iba, check. So, X po, meaning kasi hindi mo pa yan nakiklaim. So, i-forward po yan dito, ang mga hindi mo pa na-claim. Okay po? So, yan po lahat. Ito po yung, usually yung mga over-the-counters po. Yung mga pinadala po via e-wallet, yan po yung may check na icon. Yan po lahat. E-wallet po. Yang X over the counter. Ganun lang po. Kapag ka na-claim mo na, pwede nyo po yung i-check na itong box. Okay, so hindi ko po muna siya i-check kasi po hindi ko po siya na-claim. So, pag na-claim nyo na po ito lahat, naku, pasensya na po sa dila ko. hindi lang po talaga ako sanay. Okay po. Okay, so ganun po. Pag na-check nyo na, so mawawala po yan dito sa listahan. Okay? Ganun lang po mag-record. So, saglit. Okay, so titingnan po natin yung dashboard ko. So, pwede nyo po i-adjust yung date. So, July 24. So, halimbawa po sa itong araw na to, ito po yung na-encode ko. So, may 1.6 ako. Tapos, yung profit ko po is 23 pesos. So, real time po yan. Nakikita nyo po yung profit nyo. Sa top customers, up to 10 po yung ipapakita ni app dito. Pwede nyo po i-click itong top customers. Lalabas po lahat yan ng listahan dito pababa. Dito naman sa daily income, graphic po ang ipapakita ni app. Daily income graphic, okay? Depende po sa date na siniselect nyo. Kasi one day po itong pinili ko. So, sa top customers, ito po yung lalabas. Kasi tatlo pa po yung na-encode ko. Okay po. Sample lang po.
So, makikita nyo rin po magkano yung profit nyo. Okay, may corresponding po yan na profit. Sa products, ito yung load credit mo na naibenta. Sa payment methods, yan po. Sa load credits, kay dealer at saka kay retailer. So, meron din po yan dito sa baba. Magkano yung profit nyo. Kinocompute po yan ni app. Okay po. So, halimbawa po, ipapakita ko po yung graphic natin. Click po natin yung weekly. So, weekly. Yan po. So, sabihin po natin July 1 to 7. So, based po sa graph, makikita nyo po yung trend ng income nyo. Kung bumaba o tumaas po. Makikita nyo rin po yung top customers nyo sa unang week ng July. So, 10 po ang kaya niyang ipakita. So, pwede nyo i-click yan. Hanggang maximum po ito. Maximum po yan ang lista ni app. Yan po. So, ganun din. Lahat po, retailer, dealer, consumers, lahat po ng may pangalan, ipapakita po ni app dito sa top customers. So, di ba po yung maganda po kasi agad-agad nakikita mo kung sino po yung mga malalakas. Okay po, balik tayo. So, dito na week, load credit po lahat ng naibenta ko. Ito po yung mga payment methods na paborito po nilang padalhan. Makikita nyo rin po yan, graphic, kung ano po yung pinaka-paborito nila hanggang sa hindi po masyadong pinapadalhan. Okay, so yan po, dealer at saka sa retailer. Kung pupunta ka sa profit na column, makikita mo yung profit mo kay dealer at saka kay retailer. So, nung July 1 to 7, yung profit ko kay dealer is 2,367 at saka kay retailer, meron po akong 674. Okay po. So, madali lang po gamitin yung app. Halimbawa naman po, if nag-add po kayo ng sales nyo, tapos, na-double nyo po pag-input yung resibo or yung reference number ni customer. Remind ko lang po, hindi po yan masisave pag nag-double po yung reference number. So, malalaman mo po na na-double nyo na po yung load nyo. Okay po. So, ganun po yung magiging reaction ni app. Mag-notify po siya na na-save nyo na po yung naunang receipt. So, hindi na po masisave yung pangalawa. So, ano pa ba? So, yun na po siguro. Saglit.
So, oo, tama po. Halimbawa naman po, if dealer ka po na nag-fill up ng app. So, ngayon, pwede ka pong mag-upgrade dito. So, kung dealer nung nagsimula kang mag-fill up, dealer ka, tapos ngayon naging MS ka, or naging CS. So, automatic din po yan na ma-add doon po sa inyong sales. Okay po? So, wag na lang po muna kayong mag-delete ng data. So, again po, isa po sa pinaka-importanting dapat i-remember natin na kapag ka nag-fill up po kayo or tawag nito, nag-register po kayo sa app, kailangan nyo po ng email or Google account para po i-back up nyo po yung data nyo kung sakasakali po kasi na masira yung phone nyo or mawala. So, at least nakapag-back up po kayo, pwede nyo pong i-transfer doon po sa ibang cellphone. So, gagawin nyo lang po yung ginawa ko kanina, i-import nyo lang po. So, halimbawa po, okay po. So, kung mag-back up ka, paano po ba? So, click po natin ang settings, manage data, backup to Google Drive. So, dapat may email ka or Google account. Hindi po siya ma-view doon sa Google nyo po ha. So, need lang po ng email para po dito sa mismong app. At saka para po sa pag-transfer ng data nyo doon sa kabilang cellphone. Yun po ang purpose ng Google account. So, ang latest po dito is yung nasa pinaka itaas. Ang nasa huli, pwede na po itong i-delete. Ang kailangan po natin is yung pinaka-latest. Sisave ko muna po yung pangalawa. So, ganyan lang po mag-backup to Google Drive. Okay po? So, kapag mag-sign out ka, pwede rin. Tapos, kung mag-sign in ka uli, i-click mo lang po yung import data. Okay po? So, ganun lang po. Huwag ka po magsa-sign out nang hindi ka pa nakakapag-backup ng data mo kasi po posibleng mawala po yung pinaka-latest nyo. So, importante po na mag-backup po kayo every now and then. Okay po? So, okay. So, yun po yung mga basic po sa app natin. Okay, mai-add po ako saglit. May naisip po ako. May nakalimutan yata ako. So, halimbawa po, retailer, di ba? Retailer, consumer. So, ngayon, halimbawa po, if may i-record kang benta mo sa isang consumer mo. Okay po? So, ang ilalagay natin dito is i-load. So, automatic po ito. Built-in po ito sa TPC. Kung mapapansin nyo po, may i-load at saka may LC. So, sinadya po yan natin. Okay? Okay, so halimbawa si Darcy. So, yung pinaload ni Darcy, sabihin po natin 100 na i-load.
So, dito po, gagawin po natin is, ima-manual po natin. Okay po? So, magkano po ba yung 2% mo sa TNT? Okay po. So, dito pala ito. O, sige, sabihin po natin na dito. So, magkano po ba yung, hindi ko pa po kasi na-try yung dito. Halimbawa po, 95 po yung mababawas. So, meron po tayong 5 pesos. At saka yung patong nyo po, sabihin po natin na 10 pesos. So, ima-manual po natin siya pag-input. So, halimbawa lang po ito ha, mga coach, kasi hindi not sure po kung magkano po ang bawas kay dito. So, ayan po. So, si Darcy is kapitbahay ko po. So, sabihin po natin nagbayad si Darcy ng cash. Ayan. So, wala pang cash. So, gagawin mo po. Mag-a-add ka. Okay. So, cash. Account number. So, wala na siya account number eh. Sabihin natin cash na din. So, is it claimable over, you can only claim the payment over the counter. So, hindi po siya over the counter kasi cash po. So, check, save. Okay. So, yan na po. So, to save is to check. So, yan po yung lalabas po. So, okay po. Check po natin ulit. So, for today's po na na-record ko, meron po akong 1.7. Tsaka yung profit is 38 pesos. Okay, makikita nyo po, ayan. Yung products na naibenta, load credit, 1.6, at saka yung A-load, 100. Ayan po. Sa dealer, sa retailer, at saka sa consumer. Si dealer may 900 ka na, sa retailer meron ka ng 700, at sa consumer meron ka ng 100. So, ganun po. So, ngayon ipapakita ko po yung graphic po ha. Okay po, nung June 1 up to 30. Ito po yung data ko. Saglit. So, ito po yung data ko, mga coach. Example po. So, makikita nyo po dito sa daily income. Saglit. So, yan po ang daily income po namin nung June 1 up to June 30. So, meron po kaming 1.m. Okay po. So, sa graphic, makikita nyo po kung makikita nyo po yung trend kung anong araw ka mahina, kung anong araw po malakas yung sales. So, yan po. Daily po yan siya. So, sa graph dito, pinaka mataas ang sales namin is no June 17. Yung pinaka mababa no June 20. I think Father's Day po ito. Ayan po. So, ganun po yung pinapakita ng app natin. So, ito po yung top customers namin nung June. Ayan po. Pati yung profit mo, makikita nyo po dito sa kabila. Halimbawa po si Ana Lu, meron po siyang total purchases sa amin na 177,144. Then yung profit po sa namin is 1,771.44. So siya po yung top 1. So meron po kayong glimpse kung sino po yung malalakas. Di ba po mga coach? Ayan po. So, yun po yung basic natin mga coach.
Okay po. So, maraming salamat po sa pag-install po ng app. Kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-direct message po sa akin, Gales, at saka sa page po natin, or pwede po kayong mag-comment po below down the video. Okay, thank you po. Ingat po kayo. Bye po.